Ang tanong mo partner, kung sino ba ang paniwalaan namin, ang administrasyon ba o si Saldico na ngayon pugante na daw at bakit? Yes, partner. Itatama ko lang yung pugante kasi medyo nasanay tayo dyan dahil kay Boyeng Remulla di ba? Hindi pa nga ho convicted, pugante na. Biktima rin dyan si Pastor Apollo Sikibuloy No, hindi pa convicted, tinatawag na pugante. Ang pugante kasi ay may conviction na tinatakasan po yung kanyang pananagutan sa ating gobyerno. Ngayon, may kaso pero wala pa namang preliminary investigation. Mukhang hindi pa po natin may tuturing pugante itong si Saldico. Ngayon pa ako hindi ko naman sinasabi na naniniwala ako na sa lahat ng mga sinasabi ni Saldico. Siyempre mayroong dagdag bawas dyan. Pero pag tiningnan mo, sino yung mas credible at paniniwalaan natin, mas maniwala ho ako dito kay Saldico. Dahil si Saldico po mismo ang nakasaksi ng lahat ng galaw ng mafia sa gobyernong ito. Siya po yung General Appropriation Chairman, Committee Chairman. So ibig sabihin, alam niya kung ano ang nangyayari sa budget ng ating bansa at alam niya yung mga insertion dahil may first-hand knowledge siya. Alam niya, di ba, sabi nga, pinagalitan ako ni Bongbong Marcos. Ang dami niyang mga personalidad na binabanggit. Ang hirap po gumawa ng kwento na kung saan-saan, kung sino-sino na lang, yung mga binabanggit mo sa inyong mga video. So ito ay personal knowledge ni Saldico na ito yung galaw namin. Ito yung galaw namin, yung panahon pa ng happy go lucky pa kami, magkasama kami, nagtatawanan kami. Ito yung sistema namin. Kaya ito tingnan mo yung sinasabi ni Sandro Marcos na sinabi rin ni Saldico, ito 50 billion, Sandro. Nagbaba ka ng 50 billion insertion. Yung 50 billion na yan, maniniwala ho talaga ako dyan, unang-una. Hindi naman sinabi ni Saldico na isang bagsakan. Kumbaga, utay-utay yung 50 billion. Per year yata yun. Merong mga figures si Saldico na pinapakita. Mahirap magdoktor ng figures at ikunik-kunik mo at tatama doon sa exact amount na 50 billion pesos. Dito pa lang nakukumbinsi po ako dito. Bakit? Sinabi na rin po yan ni Manong Chavit Singson. Ano sabi ni Manong Chavit Singson? Pakichik po ICI yung Ilocos Norte. Maraming ghost projects dyan sa Ilocos Norte, sa distrito mismo ni Sandro. Pag tinignan mo yung statement ni Sandro na sabi, kaya yan sinipa si Saldico tinanggal sa General Appropriation Committee Chairman dahil sa pangungurakot, dun pa lang magka-problema ka dun Sa sinasabi ni Sandro, sabi mo, nangungurakot, nagnakaw ng sa kaban ng bayan itong si Saldico, kaya tinanggal, bakit hindi nyo kinasuhan? Di ba, noon pa lang, hindi pa pumutok itong flood control, dapat nung pagkatanggalin nyo kay Saldico, kinasuhan nyo na agad ng kasong kriminal para maniniwala ho kami na tinanggal ho ninyo dahil ito sa pagnanakaw. Hindi nyo tinanggal Si Lucas Bersamin nga, di ba? Hindi man ninyo pinagalitan. Si Amina Pangandaman, hindi man ninyo kinasuhan. At saka yung si Cadiz. At saka ang daming personality. Yung Bersamin, Ulaybar, walang kaso hanggang ngayon. Ngayon ay mga ikinanta ni Saldico at ang ginawa ng gobyernong ito, naguhugas kamay. Kaya ang tanong, sino ba ang mas paniwalaan natin dito? Ano sa palagay ninyo mga viewers? Kasi sa akin, yung stand ko, mas maniwala ako dito kay Saldico kaysa mga inaakusahan na wala naman silang resibo. Pero itong si Saldico, naglatag ng mga resibo, naglatag ng mga breakdown, mga date, pizza, kailan, amount, mga figures, at bukod sa lahat, naglatag ng malita na may pizza at magkano yung halaga at may mga tagpa. Ayan po ang maliwanag dyan, partner. Nagre-rebat sila kay Saldico. Anong sinasabi nila? Fake news, EI. Anak ng kamote. Puro ganun ang reason nila, fake news AI, at ikinukunik pa sa ating mga DDS. Correct, partner. Partner PL, anong iyong masasabi rito? Sino sa iyo palagay ang nagsasabi dito ng katotohanan? Unang-una, mga partner, itong ipinunto ni Marcos o ni Sandro Marcos na kaya dahil di umano sinibak itong si Saldico o ngayon biglang tumakas dahil di umano sa kasakiman at sa korupsyon. Siyempre, partner, dahilan lang yan ni Sandro Marcos para mas paniwalaan siya ng ating mga kababayan sa kabila ng mga pagkanta nitong si
dating Congressman Saldico na di umano itong batang ito, kabata-bata pa, unang termino pa lang sa pagiging kongresista sa kanyang distrito, meron ng mga insertion mula di umano 2022 hanggang sa kasalukuyang taon na nagtototal nga ng 50 billion. Kinakailangan niyang palusutan yan, mga partner, at baliktarin niya ang istorya. At higit sa lahat, pasinungalingan niya yung mga sinasabi ni Saldico para maging malinis ang pangalan niya. At higit sa lahat, huwag madamay itong kanyang ama na ating presidente. At dito naman sa katanungan, mga partner, kung sino ang mas kapanipaniwala, itong administrasyon ba o si Saldico na itinuturing ngayon na pugante, para sa akin, mga partner, walang iba mas kapanipaniwala ang itong si Saldico at ang kanya mga sinasabi. Bakit? Unang-una, mga partner, nakasalalay dito ang seguridad ng kanyang buhay. Dito sa ginawa niyang pagkanta sa napakaraming idinawit niya na rin, nasangkot dito sa napakalalang korupsyon. Maaaring manganib yung kanyang buhay, mga partner. Kaya nga nagdadalawang isip itong mama na bumalik ng bansa. Kung uuwi siya ng bansa, humihingi siya ng kasiguraduhan na meron pang kopya yan. Kumbaga, itong hawak ni Saldico, hindi natin malamang totoo ito. Ito yung certified copy o yung talagang pinagkuhanan lang, no? Hindi natin pero maaaring meron itong duplicate, mga partner, na dokumento pa. Kung ano ang hawak ngayon ni Saldico, yun din ay meron din yan original pa, na kung ipag-comparison mo, parehas tugma, walang pinagkaiba, na makikita ang mga bilyon-bilyong insertion na mga ikinakanta ngayon ni Saldico. Kaya mas kapanipaniwala itong si Saldico, mga partner, kaysa mga pagtatakip ng kasalukuyang administrasyon, mga partner. Partner, magbibigay ako ng maikling opinion ko rito at neutral opinion. Ang neutral opinion ko rito, mga kapartner, kung i-rate ko silang dalawa ay 60-40. Pabor dito kay Saldico. Yun po yung aking rito, mga kapartner, sapagkat si Saldico ay hindi po siya basta nagsasalita, naglalabas po siya ng mga resibo. Maganda sana kung itong si Sandro Marcos, habang nagsasalita siya, nilalabas niya rin ang mga resibo para tumugma doon sa kanyang mga sinasabi na di umano itong si Saldico, kaya ito sinabak dahil sa pagkagahaman at mayroon din itong mga akusasyon ng kanyang ginagawang kalukuhan. Doon sana pagbabanggain ng taong bayan kung ano talaga at sino talaga sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Pero for this time, bilang neutral na kasi ako, partner, no? Ako naniniwala ako na mayroon mayroon tong kasalanan din si Saldico dito. Hindi ito po pwedeng basta na lang maligtas. Ako nga, pwede ko rin ituring ito sa Saldico na isa rin siya sa big fish na masasabi natin. Marami naman ng big fish. Pwedeng tuna, pwedeng mga barilis, pwedeng kung ano-ano mga malalaking isda, di ba? Isa ito si Saldico sa aking paniniwala. Pero kung i-rate natin ngayon ang base sa kanilang nilalabas at sinasabi, 60-40 pabor dito kay Saldico. Partner, kunti na lang. Anuhin ko lang yung ibigay ko na sa inyo lahat. Yung kay BP Sara, mayroon kasi siyang sa kabilang banda, may sinabi siya na itong si Pangulong Marcos ay ito na, no? May sapat na umanong batayan upang sampahan siya ng impeachment, no? Kabilang dito kasi yung pagpirma niya ng GAA sa mga insertions, no? At yung hindi niya pagpapa-hair follicle drug test at itong ang pagpayag niya na manghimasok ang ICC sa ating bansa. Napakalalaki, napakabibigat na mga issue ito laban dito kay Pangulong Marcos Jr. na hindi natin napansin or hindi pinapansin itong mga kinakaukulan. Mga partner, dito nagpapatunay ito yung sarili kong opinion at pananaw. Mukhang tila baga itong mga kongresista ay nagpapakita na wala po wala na pong oposisyon diyan sa Congress. Kasi sa kanila manggagaling ang yung impeachment. Sila diyan ang mag-oorganisa kung paano i-impeach ang Pangulo. Tila bagang nagpapakita sila ngayon ng aksyon, nakakampi talaga nila ang Pangulo. At yung mga nakikita natin dyan na kunwari, kalaban nitong administrasyon, ay kakampi pa rin pala nila yan. Kasi nga, napakalalaki, napakabibigat ng issue na ito,
wala pong isang kongresista dyan na pumapalag ngayon sa ganitong sitwasyon. Wala man lang naglakas ng loob para tukuyin at magkaroon po ng sponsorship ang isang impeachment na malinaw naman na malaking paglabag itong ginagawa ni Marcos Jr. Mga kapartner, kayo na ang bahala, dumugtong dito. Tama po kayo dyan, partner Bimar. Ako, dudugtong lang doon sa mga statement din ni Saldico. Bakit kapanipaniwala yung mga sinasabi niya? Kasi nga yung statement ni Orly Gutisa na surprise witness ni Senador Marcolita ay nag-corroborate doon sa sinasabi ni Saldico. So pag tiningnan mo po yung mga Aguada residents, yung mga delivery na sinasabi ni Orly Gutisa, yun din po ang yun din po yung sinasabi ni Saldico. At saka marami ng personalidad na binabanggit si Saldico, yung mga pangyayari na detalyado, na makikita mo, lehitimo yung mga sinasabi niya. Meron man siguro dagdag bawas, pero kaunti lang. Correct. Pero sabi ko nga nasa investigasyon pa rin yan nakasalalay. Kaso ang problema, ang nag-iimbestiga ngayon, ay mukhang hindi ka maniniwala lalo na sa ICI, dahil tinatago, Senate Blue Ribbon Committee, hindi na rin nag-iimbestiga. Kaya ang resulta, mukhang sarswila, optics lang ang pangyayari ng lahat ng ito. Partner PL, may dagdag ka pa? Maraming salamat kay Delia Pineda sa pakulay niya. Ito, kaunti lang, dagdag lang, partner. Sige. Parang simpleng hamon natin ito sa ating Presidente Bongbong Marcos at kay Congressman Sandro Marcos at ganoon na rin kay John Vic Rimulya, mga partner, no? Simple lang, mga sir, ang hamon lang namin sa inyo, imbestigahan na natin, simulan na natin imbestigahan ito mga sinasabi ni Saldico para malaman natin kung gaano katotoo itong mga sinasabi niya. Ito mga inilabas niya mga dokumento, mga litrato ng maleta, mga papeles na maaaring meron din kayong kopya nito. Baka pwedeng imbestigahan natin ito, mga sir, para matukoy talaga natin kung gaano katotoo itong mga sinasabi ni Saldico. Ngayon, kung talagang hindi ito totoo, kung talagang wala itong katotohanan, bakit hanggang ngayon hindi pa yata nakakansila ang pasaporte ni Tama ba ako, partner? Hindi pa ba nakakansila yung kanyang pasaporte? Itong si Saldico? Wala pa, partner. Di ba? Hindi pa nakakansila. Bakit hindi pa pinapakansila? Palagi ko, partner, mga partner, parang binibigyan pa nila ng ibang destinasyon itong si Saldico na makalipad pa, mga partner. Kaya nila hindi pa pinapakansila, pero yung iba na mga nasakote na o yung ibang na tumakas na rin, meron ng tulad niyan si Attorney Harry Roque, di ba napabalita yun na kinansila na di umano yung kanyang pasaporte? Partner KPL, pinapakansila na pero hindi pa kinansila. Pinapakansila pa lang, yung malinaw, yun ang malinaw. Oo. Pero hindi pa nakansila. Oo, yun lang muna, mga partner. O sige, partner, kasi mayroon tayong follow-up patungkol nga po dito sa nauna na natin kaninang updates, no? Ito pa rin patungkol kay Bukol pala, sorry, kay Kapitan Bukol, yung ating kaninang pinag-usapan. Ito, partner, may follow-up pala tayo, no? Ayon dito, 2 million reward. Davao del Sur Governor Yvonne Cagas has offered a total reward of 1 million for information that could help quickly resolve the killing of Barangay 3 de Mayo Captain Oscar Dodong Bukol Jr. Earlier, Attorney Israelito Turion, legal counsel for Bukol's family, confirmed that Vice President Sara Duterte has also pledged 1 million reward for anyone who can provide information leading to the arrest of the suspect or suspects behind the shooting. Bukol was shot dead last night while live streaming on his social media account. Authorities are investigating the incident. So ito mga kapartner, yung follow-up natin dito na report patungkol nga sa nangyari kay Kapitan Bukol, no? Mayroon na pong inisyu din na reward si Davao del Sur Governor Yvonne Cagas, another 1 million. So for the total of 2 million na po mga kapartner, kasi may nauna na kanina si Vice President Inday Sara
Duterte. Mga kapartner, ano masasabi ninyo rito? Good news yan, partner. Dagdagan pa. Magdagdag siguro si Pangulong Bongbong Marcos ng 2 milyon para 4 na milyon na. At saka yung 1 milyon, dagdagan mo KPL dahil taga-Digos ka man. Good news mo yan, partner, para sa mabilisan. Sabi ni Kapil, wala nga akong 1,000 eh. Hindi, partner, may suggestion Ayan, ako, partner. May suggestion ako kay KPL. Wag niya nang idagdag Oo. sa reward, ibigay na lang niya doon para makatulong siya sa pamilya. Tama. Bigay na lang sa pamilya. Pwede. Di ayos. Pwede, partner. Partner, ang gandang balita niyan. Sigurado maraming maghahangad dyan sa 2 milyon na yan na pabuya kung sino man makapagturo. Kaso, baka naman ang interest lang nila ay makuha yung 2 milyon. Magturo ng magturo kung sino-sino na lang ang ituturo. Tapos hindi pala yun ang tunay na salarin o nagpapatay o pumatay dito kay Kapitan Bokol. Pero ang totoong gusto nila pera talaga. Wag naman sanang wag naman sanang pera lang ang intensyon, kundi matukoy talaga kung sino ang nagpapatay kay Kapitan Bokol. At the same time, makukuha din nila yung pabuya. Pero ganun lang sana. Correct. Tama ka dyan, partner. Mahalaga ito mga kapartner, kasi ayon nga dito sa report, suspect or suspect. So maaring isa or dalawa or higit pa ang magiging suspects dito. So kaya mahirap po ito, partner, kung wala po tayong gagawin katulad nito. At mas maganda na lang dahil mayroon po itong mga ganito ngayong reward, at least kahit papaano mas malakas ang loob ng ating mga kababayan, mga kapartner.